Magandang araw muli sa inyong lahat. Purihin ng Diyos at tayo ay sasamba sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng biyaya at pagpapala sa ating pagbubulay sa kanyang mga salita. Ang salitang sulit ay isa sa mga pinakamagandang salita sa wikang Pilipino. Sa English, ito ay worth it. So ito ay isang napakahalagang salita at kaisipan, at ito ay merong nakaugnay na kahulugan ng kabutihan at kasiyahan. Kaya nga madalas na ginagamit ito sa maraming pagkakataon. Meron ngang isang internet website na tinatawag na sulit.com. Sa kabila ng hindi ko man alam kung ano yung kanilang isinusulong na mga produkto. Pero ito ay isang napakagandang salita. Sa panahon natin ngayon, napakaraming mga tao ang naghahangad na magkaroon ng napakabuti at napakagandang pamumuhay kapalit ng wala. Too many people want to have the good and satisfying life in exchange for nothing. Siguro, ito ay iniisip nilang karapat-dapat para sa kanila. They actually want everything that is good. They may think that they are deserving or entitled for this kind of life. Ang nakakalungkot, pag sinabing gusto nila na ang buhay ay isang buhay na sulit, yung salitang sulit kung minsan ay nawalan na ng wastong kahulugan. It has lost much of its original and true meaning. Everyone may desire it, but they may not actually understand it. Kaya sa araw na ito ang ating tatalakayin. Ang pinakasulit na buhay na maaaring maabot ng tao dito sa mundo. What makes a life worth living here on earth? So, ito ang ating sisikaping bigyan ng katugunan sa pamamagitan ng pagsusuri natin ng kasulatan. Kasi ang tunay na kahulugan ng sulit ay nandoon sa katotohanan na ang nakukuhang kabutihan at kasiyahan ng sinuman ay may kapalit naman. Its true meaning lies in that what one gets with much goodness and satisfaction is in exchange for something else. Tingnan natin ngayon ang isa sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ito ang pinakahuling sulat niya actually. At ating susurihin ang 2 Timoteo, 4 na kabanata, talatang 6 hanggang 8. Madalas ito ay tinatawag ng iba na Paul's valedictory address. Parang mag-graduate siya at siya ay magpapahayag ng pinakamataas na naabot sa kanyang pag-graduate. Ito'y kabisado siguro ng marami at babasahin ko ito sa kanyang pagkakasalin dito sa Magandang Balita Biblia. 2 Timoteo, 4 na kabanata, talatang 6 hanggang 8. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. So ito isang pamamaalam. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili ako ng tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. So ang tinutukoy ni Pablo ay patungkol sa kanya, pero hindi lamang sa kanya, kundi sa mga kamukha niya na mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Kagaya natin na mga kumilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yung sinabi ni Apostol Pablo dito is in effect saying, the life I've had is worth it.
ang buhay na aking ipinamuhay ay sulit. No? Ito ay siguro kabisado ng marami sa kanyang pagkakasalin sa wikang Ingles. Kaya hayaan ninyo na ito ay basahin ko sa kanyang pagkakasalin sa wikang Ingles. Ito ay napaka-iksi naman dito sa 2 Timothy chapter 2, dito sa verse 4 verse 6 hanggang verse 8. Etong sinabi ni Apostle Paul, "For I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing." Ito'y patungkol din sa mga tao kagaya natin na naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Bago natin ipagpatuloy, saan ba naroroon si Pablo at anong kanyang kalagayan? Bakit sinabi niyang siya ay malapit na sa hangganan ng kanyang buhay dito sa mundong ito? Malapit na siyang pumanaw, sabi nga dun sa pagkakasalin sa wikang Tagalog. Itong pinakahuling sulat ni Apostol Pablo, may isang pagkakataon na nabilanggo siya dahil sa mga maling paratang. Doon niya isinulat ang 4 na kanyang sulat, ang sulat sa mga taga-Epeso, sa mga taga-Pilipos, sa mga taga-Kolosa, at ang sulat niya kay Filemon. Pero napalaya din siya noon. At pagkatapos ng ilang kapanahonan, dahil naging maigting ang pag-uusig sa mga mananampalataya, nung panahong yon, siya ay inaresto muli. At siya ay nasa bilangguan na naman. At sa pagkakataong ito, ay kanyang napapagwari na tila baga malapit na ang kanyang kamatayan. Dahil itong kapanahonan napakaigting at napakatindi ng pag-uusig sa mga mananampalataya. Kung saan ang ilan ay itinatapon doon sa dako kung saan ginagawang palabas at nilalapa ng mga mababangis na hayop ang ilan, at ang ilan ay pinapatay ng mga animoy mandirigma na tinatawag ng mga gladiators. He was in prison. Ito ay isang kalagayang salat sa kaginhawaan at kakomportablihan ng buhay. It's not a very comfortable and convenient situation. Siya ay nasa hangganan na o parang pintuan na naghihiwalay ng buhay at kamatayan. He is on the threshold of life and death. Normally, he has reasons to be fretful and regretful. Ito'y panahon na maaaring siya ay makaranas ng matinding kalungkutan at ng maaaring panghihinayang. After all, halos mahigit na kalahati o lampas pa ng kanyang buhay ay ginugol niya. Taglay ang lahat ng lakas, ginamit ang lahat ng oras at ang mga kakayahan na nasa sa kanya upang sa ganon paglingkuran ang Diyos. Lalo na sa huling bahagi upang ipagkaloob ang kanyang buong pusong paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Gayunpaman, wala kang makikita o mararamdaman dito na anumang paghihinayang ni Apostol Pablo. Despite of all of this, it would be normal for him to be fretful, yet we cannot sense any regret in him. Ang totoo, punong-puno siya ng kumpiyansa. He was filled with confidence na kahit na wala siyang katiyakan, nararamdaman niya talaga na hindi natatagal ang kanyang buhay. Siya'y nagpahayag na ang buhay na kanyang taglay ngayon, na nasa hangganan na, nasa huling yugto na, ay sulit. What a man Paul was, and what a life he lived. What made his life worth living? Ano ang nagpaging sulit dito?
Kaya nga, sinusuri natin, maaring sa lahat ng mga naitala sa Biblia, ay siya ang nagpahayag ng kagaya nito, ng kanyang buhay. Sa dulo nito ay sulit na sulit. At hindi lang para sa kanya ito, kundi inaasam niya at alam niya na posible na ito'y maranasan din ng kanyang mga kapwa mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Ang pinakasulit na buhay na maaaring maabot ng tao dito sa mundo. What was the nature of his life to this particular point? Sa puntong ito na ipinahayag niya, itong kapahayagang ito, siya ay nagbalik tanaw at tiningnan yung mga kaganapan hanggang sa puntong yon na binanggit niya ito, na nasa bilangguan. At ano ang naging dahilan kung bakit ang kanyang buhay ay naging sulit? What made his life worth it in its entirety? What made it worth living? 3 bagay. Yun ang sinabi niya doon sa bahagi, doon sa talatang 7 hanggang 8. Sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Itong 3 bagay na ito. At ngayon, tumitingin siya pasulong. Dahil nandoon na nga siya sa pintuan at hangganan na naghihiwalay ng buhay at kamatayan. At anong kanyang nakikita? Doon sa verse 8, ang sabi niya, makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarong ang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, sabi niya, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. So this is not just about Paul, it is about us and many others who are looking forward to the coming of the Lord, who are looking forward to the time when maybe our lives will be at its end and move beyond where we are right now. Ano ang kanyang nakita? What were the prospects as he looked forward? 2 bagay. Una, gantimpala na nanggagaling sa makatarungang hukom. A reward from the righteous judge. Pero paano makukuha yung gantimpala? Dahil meron pang nauuna doon. Ano yon? A resurrection unto eternal life. Isang pagkabuhay na muli tungo doon sa walang hanggan. Oo, siya'y mamamatay sa kanyang buhay dito, pero siya'y bubuhayin tungo doon sa walang hanggan. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the resurrection and the life. Mamatay man tayo dito sa mundong ito, kung tayo mananampalatay sa Kanya, tayo'y bubuhay muli tungo doon sa walang hanggan upang kailanman ay di na mamatay pa. He is looking forward to a reward from the righteous judge and of course, the resurrection to eternal life. Anong ibig sabihin nitong 3 bagay na ating tinukoy na nanggaling sa Kanya, na nagpaging sulit sa Kanyang buhay? Fighting the good fight, finishing the race, and keeping the faith. Ang mga bagay na ito ay madaling sambitin. They're easy to quote. But how should we understand them? A lot of people actually quote this verse. Because without really understanding them, how can we live them? Kung hindi naman natin sila naiintindihan, paano natin ipamumuhay ang mga ito? They will remain as mere recitations or quotations. Reciting them does not necessarily mean that they are realities in our lives. Pakaisipin natin ito. Hindi dahil sa sinasambit mo ang isang bagay, na yung bagay na yun na yung sinambit ay isang realidad o katotohanan sa iyong mismong buhay, sa iyong sariling buhay. They should be. But the question is, are they? Dapat maging realidad nga. Pero ang katanungan ngayon,
sila ba'y mga realidad sa ating mga buhay. So for a better understanding, kasi kung minsan napaka-iksi nito, napakaganda, ulit-ulitin mo. At nagbibigay ng kagaanan ng loob at kasiyahan ng loob. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ang ganda talaga. But how should it be understood? So para maintindihan natin ng mabuti, pupunta tayo sa isang bahagi pa ng sulat ding ito. Kumbaga ito na yung huling sulat ni Apostol Pablo, maaaring matawag na the last will and testament of the Apostle Paul. Sa dinami-dami ng kanyang isinulat, ay inilagay na niya doon sa patnubay ng Diyos ang lahat ng pinakamahalaga na maaari niyang masabi. At pangalawa na ito kay Timoteo, lalo na dahil maiiwan si Timoteo upang magpatuloy sa mga bagay na iniiwan ni Apostol Pablo. So dito ay kanyang bibigyan pa ng diin ang may tuturing na pinakamahalagang bagay sa lahat ng kanyang mga isinulat. So let us look at another portion of this sa unahang bahagi ng ikalawang Timoteo, ikalawang kabanata, unang 7 talata. Itong sinasabi. Ikalawang Timoteo, ikalawang kabanata, unang 7 talata. Kaya nga mga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. So ang gusto ni Apostol Pablo, ang mga katotohanan ito ay maisalit hindi lang kay Timoteo, kundi sa napakarami pa sa mga darating na panahon. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Ang isang manlalaro ay hindi maaaring manalo kung hindi susunod sa alituntunin ng laro. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat munang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. So napaka-importante na ito ay magbigay ng pangunawa sa atin. Kung makikita natin at ating ihahambing itong bahaging ito doon sa binasa natin kanina, doon sa ika-4 na kabanata, talatang 6 at 8, ang sabi ni Apostle Paul, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Parang kahanay o kaparalel nito. Kasi ito, sinabi naman ni Apostol Pablo, ang dapat gawin ni Timoteo at ng mga iba pa. Sa pamamagitan ng paghahambing, 3 paghahambing ang kanyang ginawa dito. Paghahambing sa buhay Kristiyano. Hindi lang kay Pablo, kay Timoteo at marami pa. Bilang isang kawal ng Panginoong Jesucristo. Bilang isang manlalaro o mananakbo. At bilang isang magsasaka. 3 bagay. So we will see what this parallel can teach us. Ano ang ibig sabihin ni Apostol Pablo? Na ang nagpaging sulit sa kanyang buhay is fighting the good fight, finishing the race, and keeping the faith. Una, he fought the good fight. Bilang kagaya ng Bilang kagaya ng isang mandirigma o isang kawal. Isang tinawag at inilagay sa kanyang kalagayan. One who was called and enlisted to the service of the one who called him. Ang sabi niya doon sa chapter 2, verse 3 and 4. Sabi niya, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. What does it mean? Nakipagbaka siya o nakipaglaban ng mabuting pagkikipaglaban, kagaya ng kawal ni Kristo.
Ito ay ang paglalarawan ng kanyang buhay. Anong uri ng buhay? Ito ay buhay ng katapatan sa kanyang pinuno, sa tumawag sa kanya at naglagay doon sa katayuan niya. It is a life of faithfulness. Most people would call it allegiance, loyalty. Alam nyo naman, pag military, kailangan meron kang loyalty. Kaya nga sinasabi ng iba, pag ginagamit na halimbawa, palagi kailangan nagkakaroon ng loyalty check. Sabi nila, baka nawawala na yung katapatan doon sa dapat paglagyan ng katapatan doon sa pinuno o pangulo. The Christian life to be fought with a good fight, like a soldier of Christ, must be a life of faithfulness, allegiance, and loyalty. Kanino? Sa Panginoong Hesukristo. Ano ba yung pakikipaglaban? Maraming nagtataka para sa kawal. Hindi tayo naghahanap ng giyera, ang totoo. Hindi tayo naghahanap ng away. Sa totoo lang, tayo ang ginigera, tayo ang inaaway. What's the battle all about? Ano ang labanan? Anong digmaan? Ito'y sa pagitan ng kasalanan at paggawa ng kasamaan laban sa katuwiran at sa kabanalan. That is what the battle is all about. It's between sin and sinfulness against righteousness and holiness. It's about being on God's side and that which opposes God. Ito'y sa pagitan ng nasa panig ng Diyos at nasa panig ng kumakalaban sa Diyos. Kahit si Apostol Juan, may sinulat patungkol dito. Sa unang Juan, ikalawang kabanata, dito sa talatang 15 hanggang 17, ito ang pinaalala ni Apostol Juan sa kanyang mga sinulatan. Unang Juan, kabanatang 2, talatang 15 hanggang 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. There it is, another description of what the battle is all about. It is the battle between allegiance and following God contrasted to allegiance and following the world. Hindi ito isang madaling bagay dahil ang kalaban ay makapangyarihan at ang lahat ng panig sa kalaban ay makapangyarihan. Pero tandaan ninyo, kung tayo ay nasa panig ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, nasa tamang panig tayo at nasa panig tayo ng pagtatagumpay. This life actually is a battle. We may not notice it, but indeed, it is true. Bakit? Sa labanan, ganito kasi. Yung nanalo sa labanan, sa dalawang partido, siya ang magiging tagapamahala ng mga natalo. Yung natalo, sila ang magiging alipin o tagasunod ng mga nanalo. It's always like that. In the past and in modern times, when there is a battle between two parties, the winning party rules over the losing party, and the losing party are always enslaved or subservient to the winning party. Ito yung pangyayari. Sa buhay Kristiyano, ang kalaban ay ang mga puwersa ng kasalanan at kadiliman. At kapag nananalo ito, nagiging alipin sa kasalanan ng tao. Ngunit, kapag nananalo ang mananampalataya, hindi makapaghari sa buhay niya ang kasalanan. Our Lord is with us and we have His weapons.
So we are on the winning side. It's not easy, but it is the right side. Etong sinabi din ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso sa ika-6 na kabanata. May binanggit siya patungkol dito. Maaring talakayin ng napakalawak at napakahaba, pero sapat ngayon na ito'y basahin ko para makita natin ang kaugnayan nito sa ibig sabihin na ang buhay dito sa mundo na ipinamumuhay ng isang Kristiyano ay maituturing na pakikipaglaban o pakikipagbaka na nangangailangan ng katapatan sa tumawag sa atin. Etong sinasabi sa Efeso ika-6 na kabanata magmula talatang ika-10 hanggang doon sa talatang ika-20. Sabi niya sa sulat na ito, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Ito kasi yung kailangan natin Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may pananalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balita na ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y sinugo at ngayoy nakabilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong may pahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ito yung unang pagkabilanggo ni Apostol Pablo. Alam niya na ito'y bahagi ng pakikipaglaban dahil ang mga puwersa ng kadiliman, ng kasalanan ay kumikilos sa likuran ng gawa ng mga tao. Kaya kanyang hinihimok ang mga mananampalataya na kanyang sinulatan upang magpatuloy sa pagiging matatag at matibay at pakikipagbuno at pakikipaglaban. Kaya nga, doon sa huling sulat niya, na nakabilanggo siya, napipinto ang kanyang kamatayan, sinabi kay Timoteo, nakipaglaban ako ng isang mabuting pakikipaglaban. I have fought the good fight. At sulit naman. It is a life, the Christian life of faithfulness to our Lord, to the one whom we serve. We need to keep fighting to the end of our earthly lives and be found faithful. It's worth it. Sulit ito. Ang pangalawa, natapos niya ang takbuhan. Ang paghahambing dito ay sa isang mananakbo. Ang sabi sa English, parang atleta. Sa ikalawang kabanata ng Timoteo, 5 talata, ang sabi niya dito, sa pagpapatuloy, ang isang manlalaro ay hindi maaaring manalo kung hindi sumusunod sa alituntunin ng laro. Ang buhay na ito ay parang takbuhan. Parang isang mananakbo, isang mananampalataya dahil ang tinatanaw niya yung hangganan, yung pagtatapos ng takbo, yung tinatawag na finish line. What should we do to get to the finish line?
and receive the coveted crown. Merong inaasahang gantimpala o putong. Sabi niya dito, hindi maaaring manalo. Noon, ng panahon ni Apostol Pablo, ang kanilang premyo ay dahon lang. Pero nagpapakita ng karangalan. Dahon ng laurel. Kaya makikita ninyo yung mga paglalarawan ng mga taong itinuturing na karapat-dapat sa karangalan. Meron silang dahon ng laurel sa kanilang ulo. Pero yung inaasam-asam dito ng isang tao ay higit pa doon. So, anong ibig sabihin nito? Kagaya ng isang manlalaro. Anong dapat gawin? Una, kailangang manatili doon sa tinatakbuhan. Stay on track. Hindi dapat lumihis. Never sideline, never sidetrack with no detours. Ganun ang buhay Kristiyano. Diretso. Hindi kailangang magpaliko-liko dahil nagpapabagal at nagpapahirap ang paliko-liko. Kahit sino namang mananakbo, ang gusto, ang takbuhan para makaabot doon sa dulo at nakikita ito ng diretso, ay kailangang tuwid. Staying on track. Pangalawa, staying by the rules. Itong sinabi, hindi maaaring manalo at makatanggap ng gantimpala kung hindi sumusunod sa mga alituntunin. Anong alituntunin sinasabi dito? Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Ito yung aklat ng panuntunan at alituntunin ng isang mananakbo. Hindi ka maaaring sumali sa isang laro o sa isang takbuhan na taglay mo o dala mo ang sarili mong panuntunan at alituntunin. Kailangan magpailalim ka at magpasakop dun sa alituntunin yon. We cannot run the race bringing our own rules. We must submit and subject ourselves to the rules. The Word of God is our rule book. We must live by this Word. And then, after staying on track and staying by the rules, we stay running until we get to the finish line. Ano ang pinapakita dito? Na larawan ng buhay ng isang mananampalataya na nasulit ang buhay dito sa mundo. Yung una, fighting the good fight, it is a life of faithfulness, allegiance, and loyalty to the Lord and Master, Jesus Christ. Pangalawa, finishing the race like an athlete, it is a life of obedience. Ito isang buhay ng pagsunod, pagiging masunurin. Kaya nga lang, para makasunod ka, kailangan mo malaman kung ano yung mga alituntunin. Napakahirap naman na gusto mong sumali sa isang laro o sa isang paligsahan na hindi mo alam ang alituntunin. Maraming mga tao kung minsan hindi nila alam ang alituntunin ng buhay. Nandirito ang alituntunin ng buhay. Kaya ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa labi ng Diyos. Kapag nalaman ito, una sa lahat, kailangan italaga ang sarili, ipasakop ang sarili dito. At pagkatapos, para maipakita ang tunay na pagkasakop dito, ito ay ipamuhay o gamitin. We must know what is in this rule book. We must commit ourselves to the rules and we must apply them in our lives. At alam nyo ang mangyayari? Tayo'y magtatagumpay. Doon pa lang matatagpuan ng tunay na tagumpay. The Bible is our rule book guiding us to the finish line. Without it, we can easily get lost. Kaya nga naliligaw ang marami dahil hindi nila alam. Kahit yung merong alam na ng konti, kung minsan halos maligaw pa dahil napakakonti ng kanilang alam. Let us not just quote verses. Quoting verses is not bad. We must live by these verses. You may feel good when you're quoting verses, but it will get you no farther. Kaya ang ilan
feeling good na lang. Isang maganda at kasiyasiyang bagay sa panahon natin ngayon, dahil ang mga tao nakatutok sa internet, dahil nga limitado ang kanilang nagagawa, dahil sa dinaraanan nating krisis, ang daming araw-araw ang inilalagay sa internet, Twitter, Facebook, YouTube, social media, ay mga verses, napakaganda. Pero ang tanong, gaano natin kaunawa at paano natin ginagamit itong mga verses na ito? Ang daming ang challenge May challenge na sa loob ng 7 araw, kailangan nagpo-post ka ng iba't ibang mga verse na galing sa Biblia. Napakaganda nito. Ipagpatuloy natin ito. But the Christian life is not just a life of quoting verses. It is not just a life of feeling good when we hear the verses, when we recite them. It is a life that should live them out. Dahil kung hindi, baka hindi masulit. Merong mga ibang bahagi na palaging kinukot. Pero alam ninyo, hindi lang dapat i-quote talaga Dapat itong isa puso at ipamuhay. Josue, unang kabanata, talatang 8. Joshua 1:8. Some people have it in their hearts and in their minds. But how real are they? Ang sabi dito, Josue, unang kabanata, talatang 8, ang sabi ng Panginoon kay Josue, nang palitan niya si Moises bilang tagapanguna ng Israel, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi. Bakit? Upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Di sulit. Hindi lang ito. Si Haring David, ito ang sinulat niya sa kauna-unahan sa mga nakatala dito sa aklat ng mga awit. Unang awit. Anong sinabi dito sa unang 3 talata? Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masasama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa mga gawaing masama. Verse 2. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Di sulit. Anong sabi ni Santiago, ang kapatid ng Panginoong Jesucristo, dito sa Bagong Tipan? Sa unang kabanata, talatang 22 hanggang 25. Ang sabi niya dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Mamuhay, Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig sa salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos tingnan mabuti ang sarili, ay umalis at kinakalimutan ang kanyang hitsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Di sulit. Finishing the race. A life of obedience. Obedience to what? To God, to His Word. Fighting the good fight. Like a soldier of Christ. A life of faithfulness, allegiance and loyalty to our King and Lord Jesus Christ. Fighting against sin and sinfulness. At ikatlo, keeping the faith. I have kept the faith, ang sabi ni Apostol Pablo.
Ano yung sa ikalawang kabanata ng Timoteo na paghahambing pagkatapos ng paghahambing sa isang kawal ng Panginoong Hesus, pagkatapos ng paghahambing sa isang manlalaro o mananakbo? Ano ang ikatlong paghahambing? By the way, babalikan ko yung finishing the race. We must remember, the race is not a sprint but a marathon. Yung takbuhan yun, hindi pabilisan, kundi patagalan para makatiyak na nakakarating doon sa hangganan. In keeping the faith, ano ang paghambing dito sa ikalawang kabanata ng Timoteo, yung ikalawang sulat, sa ika-6 na talata? Ang sabi dito, ang magsasakang nagtatrabahong mabuti, ang siyang dapat munang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghihirapan. Ang ikatlong paghahambing ay sa isang magsasaka. Nagpapakapagod. Para ano? Para magkaroon ng bahagi doon sa kanyang tinanim. Yung kanyang aanihin. Ano ang pinapakita dito? Ang magsasaka na araw-araw pumupunta sa bukirin. At pagkatapos ay babalik sa kanyang tahanan. Kinabukasan, pupunta na naman sa bukirin at pagkatapos babalik sa kanyang tahanan. Anong kanyang ginagawa? Masipag at matyaga niyang inaaruga at inaalagaan ang kanyang tanim. Para ano? Para ito'y makaabot dun sa tamang edad, sa tamang kalagayan upang ito'y hinog na maaaring pitasin. The farmer who goes to the farm and back daily to care and tend for his crops until it reaches maturity. Ano ang patungkol dito sa buhay Kristiyano? It's about patience and endurance toward growth and fruitfulness. Patungkol ito sa katyagaan at pagbabata tungo sa pagunlad, sa paglago na nakikitaan ng pagbubunga. It is a life unashamed of its commitment to the faith and the gospel of the Lord Jesus Christ. Hindi kinakahiya ang mabuting balita, ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Nagpapatuloy at nagpapatuloy. Kahit ito ay merong kapaguran at hirap. Sulit na sulit. It's all worth it. I said it earlier. Yung salitang sulit is getting satisfaction in exchange for something. Itong tunay na kahulugan. Nakakatagpo ka ng pakinabang, nakakatagpo ka ng kabutihan, kagandahan, kasiyahan. Dahil meron kang ipinagpalit. In a sense, it is like giving something in exchange for something. Uso ngayon yung mga barter. Parang, eto, ibibigay ko ito, kapalit nito. At nasisiyahan yung marami. Pero how does it work? How does it relate to the Christian life? Here it is. Listen very well. Makinig kayong mabuti. It's taking Christ's life in exchange for mine. Ito yung pagtanggap sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Kapalit nung sa akin. Giving my worthless life to Him. Ibinibigay ko sa Kanya yung walang kwentang buhay ko. To take His worthy life. Para tanggapin yung karapat-dapat at sulit na buhay niya. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, for me, to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kaya nga, mamamatay na nga siya. Meron pa siyang kasiyahan. Kaya nga sinabi niya sa isa sa mga sulat niya, Roma 8 kabanata, talatang 18. Isa sa mga pinakamagandang talata sa Biblia na kasisiyahan. Pero kailangang ipamuhay.
Ika-8 kabanata, talatang 18 ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi may hahambing sa kalwalatihang mahahayag sa atin balang araw. Bilang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ang kumpiyansa niya doon sa Pilipos 1 kabanata, talatang 6, sabi niya, siya na nagpasimula ng mabuting bagay na ito, ang siyang magpapaging ganap o kumpleto nito hanggang sa araw ng Panginoong Hesukristo. We should fight the good fight. We must keep our faithfulness, loyalty, and allegiance to Christ. He is our Lord and our King. We must finish the race. We must live by His word. We must live a life of obedience because His word will remain forever and it will lead us to eternity. Let us keep the faith. We must endure patiently. Magbata tayo ng matyaga. Grow and mature in the faith. Tumunlad tayo sa pananampalataya. Then we shall have an eternity of joy and happiness. Magkakaroon tayo ng walang hanggang kagalakan at kasiyahan. Alam nyo, hindi lang yung sinabi ni Apostol Pablo na siya ay tatanggap ng gantimpala doon sa chapter 4, verse 6 to 8. Tingnan ninyo ang kanyang sinabi, 2 Timothy, sa chapter 4, sa verse 18. Sabi niya, ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian. Sa langit, purihin nawa siya magpakailanman. Amen. This is His confidence. This is what a life that is worth it live. Sulit. Ito ang pinakasulit na buhay na maaaring maabot ng tao. It's possible because of the Lord Jesus Christ. Kaya kung ikaw ay naghahangad nito, kailangan kilalanin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ipagpalit ang iyong buhay sa buhay na kanyang inihain at inihahapag at pinag-aanyaya. Ang sabi niya, dumating ako upang magkaroon sila ng buhay at buhay na kasiyasiya. At para sa atin, nataglay ng Panginoong Hesukristo, huwag tayong mamuhay na para bagang tayo ay napabayaan. Dahil kailanman, hindi tayo pinababayaan. Ang tumawag sa atin sa pakikipaglaban, ang siyang nangunguna sa atin. Sa ating pakikipaglaban sa kasalanan at kasamaan. Siya ang tumutulong sa atin na maunawaan ang kanyang salita upang ito'y ating ipamuhay. At siyang nagbibigay ng tatag at tibay, pagbabata sa atin at pagunlad sa pananampalataya. At sa gayon, masabi natin, kamukha ni Apostol Pablo, sa dulo ng ating mga buhay, gaano man kaiksi o gaano man kahaba, sulit. Nawa masulit ang mga buhay natin. At ito'y masusulit kung ito'y nasa kamay, kapangyarihan at pangangalaga ng ating Panginoon Hesukristo. Tayo magpasalamat at manalangin sa ating Diyos. Dakila naming Diyos, puspos ng kabutihan at ng katapatan, salamat po sa taglay naming buhay. Tulungan mo po kaming magtapat sa iyo, aming Panginoon. Dahil hindi mo kami bibiguin. Kung magtatapat kami sa iyo, makatitiyak kami. Ika'y tapat sa lahat ng pagkakataon. Kung susunod kami sa iyo, makatitiyak kaming meron kang mabubuting bagay na tiyak na gagawin
sa aming mga buhay. At kung kami magbabata, alam naming aakain mo kami doon sa ipinangako mo sa amin na hangganan at doon sa tamang kahihinatnan. Salamat po aming Panginoon. Panginoong Yesus, maraming salamat sa pagliligtas sa amin. Maraming salamat sa iyong paggabay at patnubay sa amin. Maraming salamat sa iyong pag-aaruga at pangangalaga sa amin. Pinupuri ka namin, aming Panginoon. Dinadakila. Espiritu Santo ng Diyos, salamat sa pagbibigay ng kaliwanagan sa aming mga kaisipan. Sa iyong patnubay, sa iyong mga udyok, upang kami ay dalhin sa landas ng katuwiran. Ilayo sa likong landas. Salamat po, Panginoong Diyos. Lahat ng papuri, parangal at pagdakila, pagsamba, ay aming iniaalay sa iyo. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang araw po. Ang biyaya, kapayapaan at pagpapala ng Diyos ang sumainyong lahat.